Okay, narito naman po tayo at muling magsama-sama. Muli magandang araw po sa inyo lahat. Mga ginigilyo naming tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inihatid ng Adventist World Radio sa pangunguna din po ng Adventist Community Service. Yan po. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa himpilang ito sa radyo natin sa ganap na ika-10 hanggang ika-11 ng umaga. Ayan po. At isang pagbati po sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig na bayan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayan po. At sa lahat na bahagi na naabot ng ating programa, ganoon din po sa mga nanonood via Facebook Live kung mayroon. Kaya magandang umaga po muli, ano? At lubos ko pong binabati ang aking kasama, baga may ilang Lunes na hindi ko siya nakasama dito sa istasyon ng programa ng radyo natin, no? Ngunit batid ko na hindi yan ang maging hadlang sa sunod upang anuman mga saliranin sa buhay bilang tao, nakakaranas po tayo dyan. Marahil sa kanyang minamahal na asawa, Brother Jomi Peria, good morning Brad, at ganun din po kay Brother Dinis Roldan, at ganun din po sa mga kapatiran dyan sa sityo ng Garsa, sa bayan ng Magsaysay, si Elder Sabino Ganoria, good morning Brother Vic Manalo, at ganun din po sa bayan ng Sablayan, si Brother John Hilario. Ayan po. At dyan sa aking matalik na kaibigan Julius Mabuhay sa Barangay Mapaya, good morning Brad, at ganun din po sa kanyang kapatid Kagawad Elmer Mabuhay, si Kagawad Padilla, good morning sa inyo sir, si Kagawad Tami Burlado. Ayan po. At ganoon din po sa mga masisipag na taga-subaybay po sa atin dyan sa Sitio Taniktikan, Barangay Nicolas, Pornaga, At ganoon din po sa aking mga kasamaan dyan sa Sitio Banban, no? Hindi ko kayo maisa-isa, ngunit batid nyo po na sa tuwing Lunes po ay hindi ko kayo makakalimutan dyan. Good morning sa inyo lahat dyan, sister and brothers. At ganoon din po dyan sa aking may bahay dyan sa sityo, sa Barangay Mapaya, si Sister Michelle, patuloy nagtitinda ng kanyang mga prutas dyan sa kanto. Good morning ma. At ganoon din po sa mga kaibigan at kamag-anak dyan sa Barangay Central. Ayan, good morning sa inyo lahat dyan. At sa masipag na taga-subaybay sa atin sa programang ito, radyo natin, Tinig ng Pag-asa, sa dyan po sa LRD gas station, at ganoon din po sa Pamilya Celestre dyan sa Barangay Pornaga. Good morning sa inyo lahat. At yan po, at marahil itong aking kasama ngayon sa umagang ito, si Sister marahil may batiin siya, Sister. Isang mainit po na pagbati mula dito sa istasyon ng 101.7. Ako po si Asis Argilas at makakasama nyo ngayon sa pagbabahagi ng mensahe ng pabalita ng banal na espiritu. Ayan, at yan na po, at bago po tayo magpapatuloy, ibalik po natin sa ating kontrol at magkakarinig po tayo ng makalangit na awitin. Tama sir? Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na
siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Inaanyayahan ko po na ang ating tagapakinig ay ating iyok ang ating mga ulo at tayo mananalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong binabalik ang mataas na papurit pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Sa araw na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong presensya, Panginoon, ang siyang igawad sa inyo, Panginoon. Ganon din po sa aming tagapakinig, Panginoon. Saan sila ngayon naroroon ay naway makaramdam sila ng inyong kapayapaan at ng inyong presensya, Panginoon. Ang aming sasabihin, Panginoon, at aming sasalitain, ito'y lamang sa ikalulugod ng inyong pangalan, at ang inyong pangalan ang siya naming itataas. Gabayan kami, Panginoon, sa aming pagsasalita. Ganun din, Panginoon, ang aming operator, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan na makalangit ng sa ganun, Panginoon. Mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, ang kalawalhatian niyo ang siya namin ibabalik, Panginoon. Ganun, Panginoon, ang aming mga tagapakinig, Panginoon, ay inyong silang pakalinisin ang kanilang puso at kaisipan nang sa ganun, Panginoon, maging maliwanag ang lahat ng mga bagay at ang Holy Spirit ninyo, Panginoon, ang siyang sa kanila, Panginoon. Paunawa ang mga bagay, Panginoon, ayon sa inyong Biblia rin naman po. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na kayo ang siyang maggabay sa amin at mag-iingat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, pagkos ay inyo kaming pinagkalooban ng panibagong araw na aming ibabahagi, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Ito po kang samat hiling at kalakip ng pagpapasalamat at pagpapatawad sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ayan po. At dito na po tayo. At muli, kung ating nasubaybayan ang ikalima na ating tinalakay noong nakaraang Lunes, ano po? Tahanan ng mga maliligtas. Ayan po. At sa punto pong ito, ating tatalakayin ang ika-6 na kabanata na kung saan ay ang sabi po dito, saan napupunta ang patay. Ayon sa Apokalipsis 1:18 ay may iba dito po ay may iba't iba mga katanungan. Ayan po. At ang sabi nga po nito ay ang pagkakaintindi ng iba lalo sa mga Budista na po, ipinanganak na maguli ang isang tao kagaya ng hayop, ano po,
At ang iba naman ay sabi ay sa mga espiritu na nasa sanlibutan ng mga espiritu. Ayan, espiritista na paniniwala. Ang iba naman, walang Diyos, wala ng pag-asa. Ayun po. Ngunit, ano ang sinasabi ng Biblia? No? Una, ang sabi niya dito, nang di pa nilalang ang tao ay walang tao. Tama po yan. Lumitaw ang tao nang siya'y malalang ayon sa Henesis 2:27. Pagkamatay ng tao ay bumabalik siya sa dati niyang anyo bago siya nilalang ayon sa Ecclesiastes 12:7. Take note na lang po. Wala. At kapag patay na yung tao, tunay na ang tao ay wala ng isip, wala ng maalala, wala ng alam. At higit sa lahat, kapag namatay ang tao, hindi kagaya ng paniwala ng iba na kung saan nagdidiretso kaagad siya sa langit. Ang kamatayan ng tao ay gaya rin ng kamatayan ng hayop, sapagkat kung paano ang hayop ay nalulusaw na lamang at wala siyang alam sa pangyayari pagkatapos na siya ay mamatay, ganun din tayo na mga tao. Ano po? Ngunit ang pinagkakaiba po lamang, mga ginigilyo po namin pakinig, kung paano ang pinagkakaiba ng pagkamatay ng tao kaysa hayop. Ang tao ay naging spesyal sa Panginoon sapagkat ayon sa nabanggit na mga talata, ginawa ayon sa Henesis 2:7 na kung saan ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, at hindi tayo katulad ng mga hayop. Yun ang ating katangian dito, mga ginigilyo po natin na mga taga-subaybay at taga-pakinig. Naiba tayo sa mga hayop sapagkat ang hayop wala ng pag-asa sa pagkabuhay ng mag-uli. Ngunit tayo na mga tao, naging special po tayo sa Panginoon. Hindi lamang na tayo kawangis ng Panginoon, kundi ang peribilyo ng Panginoon. Tayo ay naging perpekto sa unang pagkalalang, at higit sa lahat tayo may pag-asa sa muling pagkabuhay. At ito ating matatagpuan sa Hub 14:14. Pakibasa po, Sister A. Sa Job 14:14, ang sinasabi po rito ay, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw na aking pakikibaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ayan po ang pananampalataya ng tunay na Kristiyano. Bagamay ang iba nagdududa kung talagang mabubuhay pa baga talaga ang tao. Parang natural kapag wala po tayo kinikilala o hindi po natin lubos na nawaan ang tinatawag na hiwaga ng Panginoon o ang kanyang kapangyarihan, higit sa lahat ang kanyang pag-ibig. Hindi po natin maintindihan natural ang ikalawang pagkabuhay. Ngunit kung lubos ang ating paniniwala na may Diyos po tayo nga siyang pinagmulan ng ating hininga ng buhay, natural itong Diyos na ito, hindi niya pahintulot na ang bawat isa sa atin hindi magkakaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Ngunit mga ginigilyo po natin na tagapakinig at taga-subaybay, hindi lahat na makatanggap sa ikalawang pagkabuhay ay ito ay magiging matagumpay. Bakit Elder Ray? Masabi mo nga, binuhay na nga mag-uli, hindi pa naging matagumpay, sapagkat mga ginigilyo po natin na tagapakinig at taga-subaybay, dalawa po ang kahinatnan ng tao sa ikalawang nilang pagbangon sa libi o sa ikalawang nilang pagkabuhay. Una, binigyan po tayo ng unang pagkabuhay, ganito, nabuhay po tayo nung tayo pinanganak, isinilang. At kapag tayo namamatay, tayo'y mabubuhayin uli ng ating Panginoon. At ang katunayan po, sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli ating matatagpuan sa Juan 5:28 hanggang 29. Pakibasa po, Sister. Sa verse 28, huwag ninyong ipangilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayan po.
Yan po, malinaw po ang binabanggit ng banal na kasulatan na kung saan may dalawang kahinatnan ang tao sa ikalawang pagkakataon na sila'y bubuhayin ng Panginoon. Mapalad ang malakip sa unang pagkabuhay po dito, mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay, sapagkat sila ang magmamana ng ipinangako ng Panginoon na bagong langit at bagong lupa nung tinalakay po natin sa ika-5 episode. Ngunit, itong ibang mga tao, mabubuhay din naman sila, dangan lamang pupunta sila sa ikalawang paghatol o marahil mahatulan po sila at babalik po sila sa walang hanggang kamatayan. Ayan po, malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. At kapag tayo masumpungan ng ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, ito tayo ay mabibihisan, mabihisan itong ating katawan na may kasiraan ng walang kasiraan, at itong katawan natin na may kamatayan, ito yung pribiliyo na mabibihisan tayo ng walang kamatayan, Ang sabi nga, ang unang pagkabuhay para sa mga banal, mababasa po o ating matatagpuan, take note lang po, sa 1 Tesalonica 4:16 hanggang 17. Pakibasa, sister. Sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Verse 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan, malinaw po na doon si kalawang pagkabuhay na mag-uli, malinaw na ang Panginoon hindi lalapag o bababa sa lupang ito. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, malinaw na kung saan sasalubungin lamang tayo ng Panginoon sa lapaap ng mga langit at sa hangin o sa himpapawid, at ang sabi niya ay mapaparoon tayo sa Panginoon sa loob ng 1,000 years. Maabot po natin mamaya ang 1,000 years na sinasabi. At ito ang pribiliyo sa mga tao na kung saan sila nalakip sa unang pagkabuhay at sila ay magmamana ng kaharian na ipinangako ng Panginoon para sa mga banal. At may suporte, ang ating supporting verse matatagpuan sa Apokalipsis 20, Kapitulo 20, versikulo 5. Ayan po. Ito pong sinasabi, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ayan, malinaw po na kung saan mapalad nga ang malakip sa unang pagkabuhay, sapagkat sila lamang ang una sa salubong sa Panginoon sa himpapawid. Ngunit ang iba ay hindi sila kaagad malakip sa unang pagkabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa Apokalipsis 20 talatang 5. Ngayon, ang unang nabubuhay, ang sabi nga ay mabibihisan tayo ng walang kasiraan. Hindi na tayo pala makakaranas ng sakit. At itong ating nabubulok na mga katawan hindi na makakaranas, sister. At ito mapapatunayan ng banal na kasulatan ayon sa 1 Korinto 15, 51 hanggang 54. Pakibasa po. Sa verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli ng walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa verse 54, datapwat pagka itong mga
may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayan. Ayan po, napakaganda po yung mensahe ng banal na kasulatan. Ano po, na kung saan ay hindi na tayo aasa pa na magkakaroon tayo ng sugat o magkakaroon tayo ng sakit. Higit sa lahat, wala ng kamatayan pa, no? Ito ay sinasabi na ito yung pribileyo sa mga tapat nga naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, kung may nabanggit po dito kanina sa Una Tesalonica, ano po, na kung saan ay lahat sa pagtunog ng trumpeta ay babangon. Itong lahat na binabanggit po dito, lahat na malakip ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay o lahat na mabibilang sa mga banal, ano po. Sapagkat ang natitira na mga makasalanan, manatili sila, ika nga, sabi sa Apokalipsis 5:25, no? Na kung saan manatili silang patay sa loob ng 1,000 years sa libingan, ano po. At kailan kaya sila mabubuhay? Ayan po. Yan ang maganda pong abangan, mga ginigilyo po natin, tagapakinig at taga-subaybay mo. Kung kailan kaya sila bubuhayin ng Panginoon. Ayan. Kaya susundan po natin ang ating talakayan sa banal na kasulatan sa tuwing Lunes para maunawaan po natin kung kailan sila bubuhayin at ano ang magiging hantungan ng mga naiwan na hindi pa nabubuhay, no? At kung mabuhay sila, saan sila pupunta at ano ang kanilang magiging hantungan. Ayan po. Ngunit ang pinupunto lamang po natin dito yung malakip lamang sa unang pagkabuhay. Ano po? Sabi niya dito ang katunayan na may pagkabuhay na mag-uli. Una, marahil ang hindi naniniwala po dito. Ngunit, ang sabi nga niya dito sa pangalawa, ang katunayan na may pagkabuhay na maguli, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang katunayan ayon sa 1 Korinto 15:12 hanggang 16. Pakibasa po, sister. Sa 1 Korinto 15 verse 12, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? 13. Datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Ayan. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Tunay? Sa 15, oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ayan po, no? Malinaw mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay na natural. Wala man tayo wala man tayo nililibre o hindi, wala man nagalibre sa atin panggaas para makarating sa istasyon pong ito, no? Minsan nanggagaling pa po tayo sa bundok, ano po. Dangan lamang ang sabi nga, kung walang kabuluhan itong ating sinisiwalat o itong ating mga mensahe na dinadala, ay ano nga pakinabang ba naman natin? Ay di kung nagbunot tayo ng damo doon sa maisan, ay di mabawasan pa sana ang damo sa maisan, ano po. Dangan lamang ang hinahangad po natin, hindi lamang yung ating sariling kaligtasan, kundi ito po ay para sa bawat isa sa atin nga nakikinig, ano po. Na kung saan ito layunin ng tunay na pag-ibig na hindi elinilintanan kagaya ng ating Panginoong Hesus, na kung saan bumaba siya sa kanyang trono bilang prinsipe ng kalangitan at hinubad ang kanyang suot na kurunang prinsipe o kuruna na sa kanyang trono, ano po, nilapag niya ito at bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao at naging anyong alipin
para makihalo sa bawat isa sa atin. Ayan po. Kaya hindi ang tunay na pag-ibig hindi naghahangad ng ano pa mang bagay dito sa ibaba ng lupa, magliban na ang kanyang hangarin ang bawat isa sa atin makamtan ang pangako ng Panginoon na kung saan magkaroon nawa ang bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano po? Ano ba talaga ang layunin ng pag-ibig, no? Ang layunin ng pag-ibig na kung saan maging bata, alam po ito. Ano po? Kasi pag tinanong mo yung bata, ano itong tatlo? Sabi nila, I love you. 1, 2, 3. May tatlong numero ang I love you. Ano po? Alam ng mga kabataan po ito. At hindi mabubuo ang tatlo na ito kung nag-iisa lang siya. Kaya ang tunay na pag-ibig binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang tunay na pag-ibig. At kung lubos po natin na maging masabi natin nga tayo yung magiging tunay na Kristiyano, ay dapat po natin tanggapin na may tatlong persona ang Diyos sapagkat ito ang bumubuo ng pag-ibig. At kung walang pag-ibig ay di wala po tayong puso, no? Kasi di ba yung pag-ibig ay heart, no? Nasa puso. Ngayon, ito siya yung kapag wala tayong puso, wala rin tayong buhay. Kaya hindi pwede na ang pag-ibig ay mawala. Ngunit ang pag-ibig na tinutukoy po dito, hindi lamang basta pag-ibig, no? Erotic love, filial love, kundi ito ay agape love na kung saan hindi siya naghahanap ng sarili niyang kapakanan, kundi ang agape love na kung saan ang hinahangad po niya na ang bawat isa hindi siya nagtatangi, no? Kundi ang bawat isa magkakaroon lamang ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ano po? At ang katunayan na may ikalawang pagkabuhay na mag-uli na kung saan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus kay Lazaro. Ano po? Minsan marahil itanong ng ilan sa ating tagapakinig, brother, isa ka rin baga saksi o elder? Isa ka rin baga saksi sa pagkabuhay na mag-uli na ni Kristo? Mga kapatid, noong 31 siglo ay wala po tayo noon. Ngunit maliwanag na ating binabasa sa banal na kasulatan na kung ating sinasampalatayan ang kanyang mga salita, tunay na tayo mabibilang o matatawag na Kristiyano. Ano po? Sapagkat ito ay sinilita ni Kristo at sinulat ng kanyang mga propeta, inudyukan ng banal na espiritu para ang bawat isa sa atin ay abil doon sa buhay na walang hanggan. At bago po tayo magpapatuloy ay putulin po muna natin sandali at makakarinig po tayo ng makalangit na awitin mula sa ating control. Ayan po. Baguhin
Basta't buksan mo lang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kay narang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito. Panginoon ko, Ayan po ang awit mula sa ating kontrol na kung saan mensaheng makalangit, ano po. At ito po, sa magpapatuloy po tayo na kung saan ay kaya may panawagan po, no, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, na kung saan ang bawat isa sa atin hinihimok nga kung maaari tayo ay magpakabanal, ano po. Marahil isipin po natin, mga ginigili po natin tagapakinig at taga-subaybay, paano tayo magpakabanal? Natural, bilang tao hindi po natin kakayanin po talaga ito. Ngunit kung tayo maniniwala na may Diyos nga nagbuhay sa atin, kung tayo naniniwala na may Diyos nga siyang nag-aakay sa atin, at higit sa lahat, kung tayo maniniwala na may Diyos nga magpapakabanal sa atin, ay siyang magagawa natin ang mga bagay na ito, ano po. Ang sabi nga po niya dito sa pagpakabanal tayo, upang makakasama tayo sa o makalakip tayo sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ayan po. Ano po sinasabi, sister, sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 6? Ito po ang sinasabi, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga ngaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Bilang pribiliyo po pala sa mga nalakip sa unang pagkabuhay, hindi lamang sila basta nabubuhay ng ganon, kundi ang sabi po dito sa banal na kasulatan, magkakasama sila ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayan po. At ang sabi niya ay hindi lamang basta, no, kundi tayo ay gagawin na mga saserdote ng Diyos. Biruin mo yan. Akala ko, sister, ang saserdote lamang ay yung mga pare, no? At sila lamang ang may karapatan nun. Pero maliwanag na dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang bawat isa sa atin bibigyan ng pagkakataon, bibigyan ng karapatan, hindi lamang basta buhay, kundi magiging saserdote, ano, sa loob ng 1,000 taon. Minsan may mga nagsasabi na maghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa ibabaw ng lupa. Ito yung mga paniniwala kung minsan na kumbaga marahil ay dahil sa mga interpretasyon na kung saan ay hindi nagkakatugma, no? Kung ating babalikan ang banal na kasulatan, dito pa lang sa Apokalipsis 20 talatang 5, na kung saan ay maghari
sa langit, no? Hindi sa lupa. At maliwanag ayon sa sinasabi ng Tesalonika at Korinto na kung saan ang ating Panginoon hindi lalapag sa lupa o bababa sa lupa, kundi sasalubong lamang doon sa himpapawid. Kaya hindi maari nga maghari siya dito sa loob ng 1,000 taon sa lupa, kundi maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang paghari ng ating Panginoon ay doon sa langit. Ayan. At ano ba ang talagang ang tinatawag na kaluluwa? Ayan. No? Ang kaluluwa, mga ginigilyo po natin tagapakinig, sabi nga ay una, may tatlong kinasasaklawan ito po, ano? Na kung saan una, espiritu, kaluluwa at katawan. Ayan. Alin-alin sa mga ito ang dapat at nagakarapat dapat nga naging sangkap ng ating katawan, no? Una-una, tingnan natin ang paglalang sa tao ayon sa Genesis 2:7 na kung saan mula tayo sa alabok ng lupa at hiningahan ang butas ng ating ilong, kaya ang sabi nga ay ang tao naging kaluluwang may buhay. Ito ang sabi niya ay ang balangkas ng tao, ito ang katawan, hinga ng buhay, ito ang espiritu, kaluluwang buhay, ito ang katawang hiningahan at nabuhay. No? Ang balangkas, ito ang katawan ayon sa mga awit 103:14. Ang mga elemento sa lupa ay nasa katawan din ng tao. Ayan. Pakibasa, sister. Sa awit 103 verse 4, na siyang tumutubos ng inyong buhay sa pagkakahamak, na siyang napuputong sa inyo ng kagandang loob at malumanay ng mga kaawaan. Ayan. Hinga ng buhay, tinatawag na espiritu. Hinga ng makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng buhay. Ito ay ating matatagpuan sa Job 33:4. Ayan. Ang sinasabi po rito, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Ayan. Buhay at Espiritu ng Diyos. Ayan. Ayon ating matatagpuan ito sa Job 27:3. Espiritu ng buhay. Babalik po tayo sa Genesis sapagkat dito natin matatagpuan ito sa Genesis 7:22. Ang kaluluwang may buhay ay ang katawang hiningahan sa tuwirang pagsasalita. Ang kaluluwang may buhay ay tayo na mga taong buhay. Ano? Kasi minsan ang iba natatakot sa kaluluwa sapagkat ang kaluluwa ay multo. Pero maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaluluwa pala ay itong tayo na mga tao. Tayo yung mga taong nabubuhay. No? Kaya minsan nililin lang tayo ng ating sariling paniniwala, nililin lang po tayo ng ating sariling interpretasyon. Ano po? Pero kung ating tatanungin ang banal na kasulatan, maliwanag na ang tayo na mga buhay, tayo ang tinatawag na kaluluwang may buhay. Ano po? Mga katunayan na tayong mga taong buhay ang tinatawag na kaluluwa. Una, nauuhaw ayon sa Kawikaan 25:25. Tayo yung mga tayo yung kaluluwang may buhay o tayo yung tinatawag na kaluluwa na kung saan ay nagugutom ayon sa Kawikaan 19:15. Kumakain at tumataba. Ayan. No? Tayo yon na mga tayo yung kaluluwang may tayo yung tinatawag na kaluluwa na mga buhay. No? Kumakain, tumataba ayon sa Lucas 12:19, Kawikaan 11:25. Ayon. At dahil nga ay tayo'y nabubuhay, sabi niya ay ayon sa Ezekiel, natural babalik tayo sa alabok ng lupa sa pamagitan ng kamatayan. Ano po? Pero ito mababasa natin sa Ezekiel 18:4. Ang Diyos lamang, no? Tandaan po natin, mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay,
na tayo lahat ay naging matatawag na mortal, ano po? At ang Diyos lamang ang siyang tinatawag na immortal. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan ayon sa 1 Timoteo 6:15 hanggang 16. Pakibasa, sister. At ito pong sinasabi, verse 15, na sa kaniyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ayan po. Ang kanyang liwanag o ang kanyang kaluwalhatian hindi lamang basta-basta ganun, kundi hindi talaga siya malapitan, ano po, sapagkat ganun ka busilak ang kanyang tinataglay na kapangyarihan o ang kaluwalhatian na mayroon siya, ano po. At kaya bilang tayo na nilalang ng Panginoon at hininga ng buhay ay sumasa atin, ingatan po natin ito, mga kapatid, ano po. Bagamay ang Panginoon ay may karapatan ng lahat na ito, sapagkat sa Kanya tayo nagsimula, ngunit ito pinagtitiwala sa atin. Kaya hinihimok naman tayo ng Panginoon na kung maari ay iingatan natin ito, ano po. Ang sabi sa Roma, pakibasa po, sister, hinahanap sa atin itong ating buhay. Roma 2:5 hanggang 7, pakibasa po. Sa verse 5, natapat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. 6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghaharap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, no? Na kung saan, kung patuloy tayo nga pinapatigas ang ating puso't isip, marahil ay pupunta tayo sa daan na kung saan patungo sa kamatayan, at ito ang magbibigay sa atin ng katitisuran sa Panginoon, na kung saan ay ito ay na yung hahanapin ng Panginoon sa atin, sapagkat hindi tayo lumakad sa daan ng katuwiran, ano po, na kung saan ayon sa talatang 16 na kung 7, na kung saan ito lamang ay dito natin masusumpungan ang pagpapala, no, ng Panginoon, no? At ito ay masusumpungan sa Ebanghelyo, ayon po, no? Hindi naman natin alam ang tunay na kaligtasan kung hindi po tayo nagsasaliksik ng banal na kasulatan, at hindi po natin alam kung totoo o ano katotoo ang buhay na walang hanggan kung hindi natin nababasa ang Ebanghelyo ng mga apostol o ng mga propeta, ano po. Pakibasa sa Ebanghelyo ni Timoteo, ano yun, sa 2 Timoteo 1:10. Ito po ang sinasabi, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayan, no? Purihin ang Panginoon. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi man siya nagdirekta nagsisalita sa bawat isa sa atin, nakagaya ng mga apostol noon, nakasama nila ang ating Panginoon sa loob ng 31 years. At mga propeta, ano, na kung saan maging sa haliging apoy at sa haliging ulap kasama nila ang presensya ng Diyos. Ngunit sa atin, bagamay hindi siya direkta o personal nga nagsasalita o sa harap-harapan man, ngunit ang sabi niya, narito ang kanyang banal na espiritu upang himukin ang ating puso't isip sa pamagitan ng kanyang Ebanghelyo, ano po. At ang Ebanghelyo na ito, ibibigay ito sa mga banal na sa muling pagkabuhay. Ayan po ang ating nabasa kanina sa 1 Corinto 15:51 hanggang 54. Nasa kay Kristo ang buhay. Ayan, ayon sa Juan 3:33. Pakibasa, sister. Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak na ang Diyos ay totoo. Ayan, may tatak po pala, no?
ang nagtatanggap na si Kristo ay totoo, may taglay na tatak ito na ang Diyos mismo ay totoo. Kumbaga, titulado siya, no? Silyado, yon ang tatak. At sa punto pong ito, mga ginigilyo po natin mga tagapakinig, sapagkat ay kaunting oras na lang po ang natitira sa atin. Tayo po ay samantala po natin puputulin ang ating pag-aral ngayon at umaasa po kami na muli sa Lunes nating pagkita-kita ay sasamahan mo kami uli, ano po, na kung saan ang ating tatalakayin po dito, na kung saan sa ikawalo at ikawalong kabanata, na kung saan ang pinangmulan at hantungan ni Satanas. Ayan po, maganda po ito, ano? At dito po natin malalaman kung ano ang pinagmulan at bakit lumitaw si Satanas. Ayan. At kung saan siya papunta. Ayan. At ito po, at sa puntong po ito, sapagkat matatapos na ang ating oras, ay kami po ng aking bunsong anak ay pasamantalang na papaalam na, at umasa po lubos na muli pa tayo magkita-kita sa Lunes, ano po, sa programa po ito, Tinig ng Pag-asa. Ayan po. At tayo po ating pong inaanyayahan ang bawat isa nga nakikinig, at tayo'y manalangin. O Panginoon, Amang Banal, Diyos na ang tahanan sa santuaryo ng mga langit, Diyos na siyang pinagmulan ng bawat hininga ng buhay, narito po ang iyong mga anak. Kami po'y nagagalak sapagkat sa kabila ng kabisihan, sa kabila ng kabalahan, binigyan mo kami ng mapayapang oras kasama ng aming kontrol, na kung saan sa buhay na aming tinataglay na ito, aming binabalik ang papurit pagluwalhati sa iyo, Ama. At umaasa po kami na kung paano mo kami sinubaybayan at iningatan sa araw-araw, pag-ingatan dinawa ang bawat tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. At lalo-lalo na po ang sa pangalan ng Adventist World Radio, na kung saan sa himpilang ito, radyo natin, sa aming station manager si Ma'am Brenda Dice, at ganun din po sa aming technician si Robert, na kung saan patuloy po silang gabayan at ingatan, lalo na po ang kanilang mga kalusugan, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, asawa at mga anak. Patuloy po silang gabayan at ingatan, O Diyos. At sa programang ito, batid po namin marami pa pong kaluluwa ang kanilang masagip, sapagkat ginawa mong silang instrumento, at narito po ang iyong mensahe na aming dinalada. Umaasa po kami na kung paano mo pinagpala ang mga apostol sa kanilang kaarawan, pagpalain din po ang bawat isa sa amin, at ito aming sinasampalatayanan, na muli po namin masisilayan ang ikalawang pagparito ng aming Panginoon, at may sama po kami dyan sa langit na bayan. At sa pamagitan ng mayamang mong bendisyon, tanggapin namin ito na may pasalamat, O Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Siya'y darating, Jesus muling darating.